Hello mga kababayan, ito po si Tokis Nipidol at muling nagbabalik upang magbigay ng opinyon o kuro-kuro sa mga maiinit na kaganapan sa ating bansa, lalong-lalo na po sa political arena. Ngayon po, napaisip ako at patuloy ko itong nadidinig, itong disqualification na ipinail kay presidential aspirant and former Senator Bongbong Marcos. Mga kababayan, akala ko meron lang petition to cancel yung certificate of candidacy, tapos may sumunod na petition to intervene, yung parang sumama doon sa naunang petition ng mga human rights victim. Tapos, meron na naman pala kanina, naka-dated lang nakita ko doon, November 17, 2021. May bago na naman. Another petition, sabi naman, to disqualify him for running as a president. So yun po mga kababayan, nakita ko na naman, akala ko, dalawa lang. Yung pala, meron na naman. Talagang sinusunod-sunod si BBM. Ang mga petitioner niyan, ay yun na namang mga iba daw, mga human rights victim, at ang kinakaso na naman sa kanya ay yung tungkol sa kanyang, mainly, number one, is yung tungkol sa kanyang hindi pagpa-file ng income tax return. No? Ayun na naman po kasi by summary ng iba, no, na-interview na po rin yung mga ibang mga may alam dyan, yun na naman, pareho na naman, income tax return. Talagang sinusunod-sunod nila, talagang tinatambakan nila ng propaganda, ng kaso, ng disqualification o petition si BBM. Bakit si BBM lang ang ginaganyan nila? Bakit si Bongbong Marcos lang ang palagi nilang binubuli? Yun ang tawag ko dyan Sorry for the word. Pero sobra na ito no? Binubuli nila lang husto, tambak sila ng tambak ng kaso dyan sa COMELEC para mapansin ng tao at iisipin ng tao na hindi matinong tao itong si Bongbong Marcos. Ayan po ang ipapalabas o gusto nilang palabasin nung mga taong patuloy na nang bubuli diyan kay Bongbong Marcos. Palibhasa Marcos, anak siya ng diktador. Palibhasa Marcos, anak ng sinasabi nilang diktador, ng plunderer, ng magnanakaw, mamamatay tao. Sa kanya tinatambak. Siya ang inaapi. Pero ang tanong, binibili ba ng tao yung bagay na yan? Biruin nyo mga kababayan, sobrang dami na propaganda. Unang-una, yung kanyang certificate daw sa Oxford. Di ba? Ito, tas pangalawa, may nagbigay ng article about do sa kanyang ITR, na which sinundan itong mga petitioners ngayon. Petition to cancel COC, now petition to disqualify him for the race or for the election. Sobra na to mga kababayan. Kaya yung mga tao, no, yung mga taong mga supporters niya at naniniwala sa kanya, maski na hindi niya supporter, pero naniniwala sa kanya. At marami na rin po, hindi lang mga kabataan, ang nagigising sa katotohanan. Na matagal nang itinago nung ang history na tinago nung mga nakalaban ng kanyang ama, na ngayon ay nailalabas na. So ito ang dinig-dinig ko lang dinig-dinig ko. Sakaling i-disqualify ninyo si BBM, malamang may hindi magandang mangyayari diyan. Ayun ang sabi-sabi nila, hindi galing sa akin yan. Yung mga followers at loyalists na talagang sumusuporta sa mga Marcoses, huwag nyo na sanang antayin pa
na magkaroon pa ng di magandang pangyayari o mangyayari. Sobra na po ito eh. Porket hindi nagsasalita yung mama. Porket parang, sige, ibato nyo lang ng ibato, tatanggapin ko. Ang tanong, how long he can take it? Nakita nyo, oh, parang yung mama binabato sa kasalanan ng ama. No, sabi nila, kasalanan ng ama. Kasi sa kanila, kasalanan ng ama o ng magulang, kasalanan na ng mga anak. Kawawa naman pala yung mga anak natin. Kung sakaling ako nagkasala, kawawa yung mga anak ko. Kasi mapapasa yung kasalanan. Inherited ang kasalanan. Ganun ba ang gusto nyong iparating? Na-inherit ng mga anak ni FEM o ni Imelda Marcos ang kasalanan nila? Nakakagalit na eh. No? Nakakagalit na. Kaya mga kababayan, kung isipin nyo, tignan nyo ang sinabi ni BBM. I've personally seen the documents for our defense along with some reputable and respectable legal experts. Concluded without doubt that the petition to delist my name from the roster of applicants for the presidency is without merit and has no legal basis. It has been finalized. Yung kaso na yon, bakit pilit pa rin nilang inuungkat? Ganun po mga kababayan, kaya itong si BBM, tingnan nyo yung personality. Sige, pukulin nyo lang ako ng pukulin. Parang ang sinabi, yung walang mga kasalanan. Sige, kayo ang unang bumato ng bato. Pukulin nyo ako ng pukulin ng bato kung wala kayong kasalanan. Maraming kandidato dyan. May mga kandidato dyan ngayon na nagfile ng candidacy. May mga kasalanan, meron ng judgment ng Supreme Court. Pero anong ginagawa no? Bakit hindi yun naungkatin nyo? Bakit ito? Sobra mga kababayan eh. Nakakagalit. Tapos ang sabi pa niya ha? Eto. Kaya nananawagan ako sa aking supporters at sa buong sambayanan na panatilihin natin ang pananalig na hindi magtatagumpay ang baluktot na hangarin laban sa aking pagtakbo. Ayan. At patuloy nating ipaglaban ang karapatan ng mamamayan para sa malayang pagpili ng mga napupusuan nilang kandidato sa darating na halalan. Ang tanong, kaya nyo ba ginagawa yan? Kasi natatakot kayo. Dahil sa trend ngayon, nakikita nyo by numbers, survey, commission or not. Diba? Tingnan nyo, Publicus, SWS, Manila Times. Yung isa, yung SWS, is a commission survey. Ang Kalye survey, the caravans that is happening all over the country, puro BBM ang sinisigaw. Bongbong Marcos ang sinisigaw. Yan bang kinakatakot nyo? Because of the growing numbers, the growing popularity of BBM, natatakot kayo na babalik siya sa palasyo? Eh kung yan ang gusto ng 90% o 68% or 75%, sabi na natin, yan ang gusto ng taong mangyari. May magagawa ba kayo? E iilan lang kayo. Pero ang tinupuntirya nyo si Bongbong Marcos na ang tanging layunin lang ay ipag-unite ang bawat Pilipino kasama si Mayora Inday Sara para sa patuloy na pagbabago at pag-unlad ng ating bansa at ng bawat mamamayang Pilipino. Ayaw nyo ba nun? Sinong Pilipino ang ayaw nun? Kayo yun. Kayong mga 1% ang ayaw yun. Kasi ang layunin ninyo ay ang pangsarili ninyo. Mga selfish kayo. Ang tawag diyan ay narcissistic. Kayo ay mga bully. You only think about yourself. BBM or Bongbong Marcos' only goal is to unite every Filipino with a common goal na patuloy ang pagbabago na sinimulan ng Pangulong Duterte. Ayaw nyo yan? Kasi kayo na-stuck kayo eh. Ayaw nyong buksan. Ngayon, gusto nyo patanggal? Kung kailan presidente ang tinatakbuhan niya, kasi takot nga kayo. O di ba mga kababayan?
Kayo, isipin ninyo, bakit pinadi-disqualify? Bakit may petition to cancel COC? Ayun mga kababayan, sasabihin nyo, dahil lang sa ITR? Ang simpleng kaso niyan. Hindi ka nakapag-file ng ITR. Eh di pag-penalize ka. Eh na-judgment, may judgment na yan eh. Di ba? O sabi ng mga ibang abogado nagbasa niyan, this is a trash. Basura. Kaya nila ginagawa yan because of a black propaganda. Yan po ang sabi ni Attorney Glenn Chong. Black propaganda to malign, to vilify, to demonize presidential aspirant Bongbong Marcos. Kayo po mga kababayan ng humusga. Kaya sabi nila, ulitin ko lang, subukan lang nilang i-disqualify si BBM. Yan po ang sabi ng mga supporters, mga loyalists. Subukan lang nilang i-disqualify. Sana COMELEC nakikinig kayo. And with your better judgment, no? Umayong kayo sa batas. Hindi yung batas ng ibang tao, no? Na pinipilit i-twist ang batas para sa kanilang kapakanan. Makinig sana kayo COMELEC sa sigaw ng mamamayang Pilipino na 90% niyan ay pumapabor kay BBM. Sana lang sa awa ng Diyos, basbasang kayo. Bigyan kayo ng talino. Kayong mga nandyan sa COMELEC. Yun lang po mga kababayan. So sana sa awa ng Diyos, protektahan si BBM. Yun lang po. No? God bless. Bye-bye.